Hallelujah, praise the Lord. Magandang hapon sa bawat isa. Welcome po muli sa ating pong live worship service ngayon pong araw na ito.
Kayo pong lahat ay welcome, nasaan mang lupalop kayo ng daigdig. Sa atin pong mga viewers na naandyan po sa Pilipinas, dito po sa UAE, at sa iba't ibang part po ng daigdig, you are all welcome and God bless you all. Nandito po tayo ngayon muli sa gawain ng Panginoon, dito po sa Abounding Word Church International UAE, live po dito po sa ating Faith House Center sa Al Nada, Sharjah. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Jomar, and we are here again to study the Word of God. Sino po yung excited ngayong pong hapon na ito? Amen? Right now, it's already 6:40 in the evening in the Philippines, at dito naman po ay 2:40 ng hapon dito sa UAE. Ayan, medyo may mga bagyo na dumaraan sa Pilipinas, may mga malalakas na hangin, pag-ulan, pagsalanta. Pero the good thing is, bagyo lang yan, pero mas matibay pa rin po yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Tama po ba? So, napakaganda po ng ating pong pag-aaralan mamaya because it is somehow related sa mga sumunod-sunod na bagyo na nangyayari sa atin pong bansang Pilipinas. Amen? So, bago po ang lahat, inaanyayahan ko muna po na tayo po ay sumandaling pumikit at tayo po ay manalangin bago po tayo magpatuloy nito pong ating gawain. Sige po, kahit nasaan po kayong lugar ngayong oras na ito, can we close our eyes and bow our heads so that we can also feel the presence of God? Kasi let us imagine that we are also inside the church. Paano ba tayo kapag tayo nasa loob ng simbahan? Tayo ay nagpa-participate. So meron din po kayong participation. Though ako po ay nakikita niyo dito physically sa ating live streaming, pero lahat po tayo, we are united in one spirit. Amen? So tayo po ay manalangin ngayong oras na ito. Father God, we thank you for this very wonderful opportunity to praise you, to worship you, and to study your word. Hayaan mo po na mabuksan yung aming mga physical, ang aming po mga spiritual eyes, ang aming po mga spiritual heart so that we can understand yung iyo pong mga salita ngayong oras na ito. I pray in the mighty name of Jesus Christ na yung iyong mga salita na pag-uusapan namin at pag-aaralan ngayon pong gabi na ito ay patuloy po, Panginoon, na maging blessing sa aming mga buhay so that we can become a blessing to others also. Lord, remove all the doubts, all the hindrances, stubbornness na meron kami ngayong oras na ito na nagiging hadlang upang hindi namin matanggap ng buong buo ang mga salita mo. Salamat po at sa iyo namin binabalik ang mataas na papurit, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Patuloy ko pong binabati lahat po ang ating mga viewers ngayong oras na ito. Sa Pilipinas, yung pong aking family, nanonood po sila ngayong oras na ito. My father, Felix Hernandez, and my mother, Marites Hernandez, they're watching right now. At yung aking pong kapatid na si Charis, dyan po sa Lucena City. Yung ating pong senior pastor, si Pastor Mon, at yung kanyang buong family, kay Pastor Joy, kay David at kay Abby, God bless sa inyo. At sa buo pong AWCI Lucena City, yung ating main church, yan. Nanonood din po sila, I hope. And yung pong aking mga iba pang kamag-anak, binabati ko rin po na nanonood, sina Tita Liza, sina Tito Henry, nasa Saudi, sina Tita Loida, nasa Saudi rin, si Ninang Chingbi, yan, from the province of Batangas, nanonood po siya ngayong oras na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon lahat dyan sa Pilipinas, maging yung ating po mga sinesel grupan sa lugar po ng Pampanga, sa family ni Brother Jason nanonood, sa Leyte, sa family ni na Kuya Dave, sa Cebu, sa family po ni na Kuya Marlon at ni na Ate Cherry, at sa iba't ibang part pa po ng Pilipinas, kung saan man po kayo na nandoon. By the way, glory to God po kasi po yung ating pong church na nandito po sa UAE, nanonood din po sila. Makikita nyo po sa screen ngayon, yung pong mga taga 401, binabati ko po. Ayan, makikita natin on my right corner, nakikita nyo po, andyan ang mga taga 401. Hindi yan live pero nakikita nyo po sila ngayon. Praise the Lord. Ayan, makikita nyo. Yung mga taga 401, kaway-kaway naman dyan. Kung nakikita nyo yung mukha nyo sa screen ngayong oras na ito, i-type nyo nga, ako yan. Ayan. O kaya kasama ako dyan. Ayan. Praise the Lord. Be proud of your cell group. Amen? O yan, mga taga 401. And maging po yung mga taga Alnada, yung pong mga taga Lulu, makikita nyo rin dito sa screen ngayong oras na ito. Yung pong mga taga Lulu na napakasisipag po na mag-attend ng cell group kahit po alauna ng madaling araw. Sila po ay pumupunta para lamang po makarinig ng salita ng Diyos. I hope na nakikinig din sila ngayong oras na ito because it's their break time. Babalik pa sila sa trabaho mamaya. Mga taga Lulu, nakikita nyo po yan sa ating screen.
Binabati ko rin po, maging po yung mga taga-Dera community. Ayan, in our screen right now, makikita nyo yung mga mukha ng mga taga-Dera dyan. Sina Sister Jane, sina Ate VG, sina Kuya Del, sina Rhea, sina Kuya Marlon, sina Kuya Mark, and the rest of the team. Praise the Lord. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon, stay safe. Amen? Maging po sa mga taga-Alwarca, binabati ko rin ngayong oras nito. Sa buhay ni na Sister Analu, ni na Sister Julie, sina Paulo, ayan, nandyan ba sila sa screen ngayong oras na ito? Nakikita natin, I hope so. Sina John, ayan, kasama din sila, Alwarca team, no? So, pagpalain kayo ng Panginoon, maging po sa mga taga-Alcus, ayan, yung mag-asawa, si Maricel, si Maycor, si Nate Tere, sina Jufer, sina marami pa iba't iba kasi minsan nakakalimutan natin yung mga pangalan. Si Brother Neil, ayan, nasa screen siya ngayong oras na ito, I hope so. And syempre po, ang atin pong cell group from the Philippines na pinangungunahan po ni Sister Analu. Ayan, tingnan nga natin, nandyan din sila sa screen ngayong oras na ito. Hallelujah, ayan. Napakagaganda ng mga itsura, napakagagwapo ng mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Tama po ba? Because we are made in the image of God. Hallelujah. Praise the Lord. So, tayo po ay magtutuloy sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po yon, ulit, yung atin pong challenge. Like and share ito pong atin pong live streaming. Bakit po? Kasi parang ito po yung ating parang kumbaga attendance natin to pag tayo ay pumupunta sa church. Di po ba? Pag tayo pumupunta sa church, nagbibihis pa tayo, namamasahe pa po tayo, at talagang pinaplano natin. Ngayon po, kahit po may pandemic, kahit tayo nasa loob ng bahay lang, para din po tayo nagsisimba. So, if you are proud with the Lord Jesus Christ, i-share mo po ito po ang ating live streaming para po yung ibang mga kaibigan mo na nasa iyong timeline, nakakadalaw sa iyong wall, ay maengganyo din sila. At itag mo din yung iyong mga kaibigan right now. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, ang dami ng mga nag-share, ang dami na po mga nagtatag ngayong oras na ito. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magtutuloy sa pag-aaral po natin ng Word of God. So, napakarami pong dumaraan na bagyo sa Pilipinas. And I hope and pray na lahat po tayo at yung ating mga family na nanonood ngayong oras na ito, kahit hindi ka pa nga nanonood, ay kayo po ay safe. Pinagpe-pray ko po kayo sa Panginoon, mga kapatid, na lahat kayo ay safe. Nito lang nakita ko, nakakaawa yung mga nasa Rizal, ilang oras sila doon sa ibabaw ng kanilang bubungan kasi hindi sila makababa, gawa po ng baha. Nakakaawa naman, and I hope na talagang ma-reach out sila agad. Amen? At let us pray nga mamaya na talagang humupa na itong baha na ito. Dala ng bagyo na Ulysses, tama ba? If I'm not mistaken. Tama? So, kapag po may mga dumarating na bagyo, ano po ba yung pinakang unang ginagawa natin? Saan tayo nagtutungo? Di po ba kapag malakas yung hangin, kapag malakas po yung ulan, ang una nating ginagawa ay tayo po ay pumapasok sa loob ng ating bahay. Amen? Because that is your primary shelter. Maliban na lang kung kagaya po ng tumaas ng mataas yung baha, lalabas ka talaga ng bahay mo. But kung meron pong normal na bagyo na humahampas lang yung hangin, mayroong ulan, minsan yan nag-e-enjoy ka pa na manood sa labas eh. Enjoy na enjoy mo yung parang nandun ka sa loob ng bahay tapos umuulan sa labas, tapos sumihigop ka ng mainit na sabaw, tapos nagkakape ka. Pagka hindi sobrang lakas ng bagyo yung tamang bagyo lang, yung tamang ulan lang, na-enjoy mo pa eh. Why? You are not only enjoying the storm. Alam mo po, you are enjoying your shelter. You are enjoying yung privilege na meron ka pong sandalan, nasasandigan, at meron kang pumoprotekta sa iyo. Tama po ba? And ngayon pong oras na ito, our topic is under His shelter. Under His shelter. Sa ilalim ng kanya pong lilim o yung kanya pong silungan, o ano pa ba yung shelter matatawag natin, yung kanya pong yung taguan o bahay, o ano ba Tagalog talaga ng shelter? Sige nga, gusto ko makita sa comment section sino yung nakakaalam ano yung specific na Tagalog ng shelter, ha? Sige nga, para kung hindi man Tagalog o sa lengguwahe mo, ano yung shelter? Yan, para mamaya pag ni-review ko yung mga comment section, makikita ko ito pala yung lengguwahe sa kanila ng shelter. Yan. Praise the Lord. Sige po, basahin natin sa
Psalms chapter 91 verse 1. Psalms chapter 91. Sa Tagalog po ay mga awit. Kung ikaw po ay may hawak na Bible ngayong oras na ito, yan po ay matatagpuan sa halos kalagitnaan ng Biblia. Halos kalagitnaan. Nasa ano po siya? Nasa Old Testament, no? Psalms chapter 91 verse 1. Babasahin ko po sa King James Version, pero meron po tayong mga nakaproject ngayon na nasa NIV for the purpose na mas madali pong maintindihan ng bawat isa, no? Basahin natin, ha. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Tama? Sikat na sikat po yung passage na yan, mga kapatid. Meron pa nga niyang isinulat sa panyo Tama? Kung may panyo kayo noon na nakasulat yung Psalms chapter 91, Salmo 91, di ba? Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ng iyong makapangyarihan. Tanong ko, mga kapatid, sinabi po dito, meron pong shelter or meron pong secret place. The question is, pag dumarating po yung maraming bagyo ng buhay, pag dumarating yung maraming bagyo ng finances, ng pagkasira ng relasyon, ng nawalan ka ng trabaho, ng nagkasakit, ng panlalamig sa pananampalataya, ng panlalamig sa pagmamahal, saan yung secret place mo? Amen? Saan yung iyong tinuturing na ligtas na lugar? Pag kaya po dumating hindi lang yung bagyo na literal, kundi yung mga bagyo ng buhay, yung may namayapa, yung meron pong nabaon sa utang, wag naman sana, yung mga nasira yung negosyo, saan ka tatakbo? Yan, ang tanong, mga kapatid. Saan yung iyong tinatawag po na takbuhan, tanggulan, yung secret place mo, yung kung saan you will feel that you are safe? Alam niyo po, yung word po dito na secret place, na pagsasubmit doon po sa Almighty One, yung po ay tumutukoy doon po sa tinatawag na submission to God. Yan, i-type mo nga sa comment section ngayong oras na ito, submission to God. Bakit mo nasabi, Pastor, na yan secret place o yung lugar na kung saan ay meron ikaw kaligtasan ay yung pagsasubmit sa Diyos? Titingnan po natin sa ating mga passage na pag-aaralan mamaya. Amen? Submission to God. At yung mga tao po na sila ay safe ay yung mga tao na nagsasubmit sa Panginoon. Amen? Bakit po? Tingnan natin. Meron pong isang passage sa Bible na kung saan ang Panginoong Hesus gustong-gusto niyang tulungan yung mga tao na protektahan. Kaya nga lang, somehow, they are not willing to be protected too. They are rebelling against the Lord Jesus Christ and His teaching. That's why He cannot help yung mga tao na yon. Matthew chapter 23 verse 37. Matthew chapter 23 verse 37. Babasahin ko po ulit, ha. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophet, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathered her chicken under her wings, and ye would not. Sabi ni Jesus sa Tagalog, ilang beses kita, Jerusalem, na gustong i-gather, kagaya ng kung paano yung manok ay ginagather yung kanyang mga inakay. Ayan. Pero ayaw ka. Yun pala ang problema ng mga tao na pinagpreachan ni Jesus. Pinapatay nila yung mga propeta, ayaw nilang makinig do sa mga message. That's why the Lord Jesus Christ cannot save these people. Kahit gaano kakapangyarihan ang Panginoon, kahit gaano ko po siya, kahit pa siya ay Diyos, kung tayo po ay hindi susunod sa kanyang will, we cannot be protected. That is the reality. Amen? Kaya po yung word po dito na shelter, it talks about yung pagsasubmit po natin sa Panginoon. Kaya po yung Psalms chapter 91, ito po yung tinatawag po na conditional chapters or conditional blessings. Chapter na patungkol po sa may mga kondisyon. Amen po ba, mga kapatid? Tanong ko, kapag tayo po ay yung mga familiar po sa mga pagtawag sa pulis, di po ba? Sa US, ano yung tinatawag nila? Yung 911. Sa atin po, bilang isang Kristiyano, ito yung ating 911. Tama? Psalms 91 verse 1. Yan yung iyong 911. Praise the Lord. Bakit? Kasi ito yung takbuhan mo. Kaya kapag ikaw ay nagkakaproblema sa buhay, mga kapatid, tandaan mo, ang Bible may 911 din.
Tayo dito po sa lupa, may 911 tayong tinatawagan. Sa Biblia, may 911 din tayo. Ano yun? Psalms chapter 91 verse 1. Pero tanong, gagana kaya yung 911 mo kung tayo po ay submissive sa Panginoon? Ano po ba yung ibig sabihin ng word na submission? Alam niyo po minsan, ang mga tao, ayaw nila yan. Pag narinig po nila yung word na submission, naku, ayaw ko niyan, nawawala yung freedom ko. Pinanganak tayo dito sa malayang bansa. Meron tayong kalayaan na gumawa ng lahat ng gusto natin. Pero teka lang, alamin muna po natin ano po ba yung kahalagahan o kahulugan ng salitang submission. Sabi po sa dictionary, submission is the action of accepting to a superior force or will of the authority of another person. Yung ikaw daw po ay nagsasubmit or nag-a-accept ka sa authority ng isang tao o ng isang mas superior sa iyo. Tama po ba mga kapatid? Parang ganito, 'di ba kapag tayo po ay naka-attend ka na po ng hearing o kaya po yung sa palabas lang, 'di ba kapag ka mayroong pong hinuhusgahan, halimbawa sasabihin Mr. Jomar Hernandez versus the people of the Republic of the Philippines. Bakit siya sinasabi ng ganon kapag siya ay i-judge versus the people of the Republic of the Philippines? Kasi po, ang kinakalaban niya ay yun pong batas ng Pilipinas. So, pinoproteksyonan ng batas ng Pilipinas yung ibang mga tao na wala pong kakayanan because they are protected by their law. Tama? So, sa Bible, pag tayo po ay nag-a-abide, sumusunod sa Panginoon, napoproteksyonan din tayo ng Lord. Ayan, para mas maging malinaw. Ito na lang po, halimbawa, marami pong law dito sa daigdig. Yung law of nature. Tama? Yung law of nature, meron tayong law of nature. Kahit sabihin mo na, malaki ang pananampalataya ko, hindi ako matatakot, ako ay ililigtas ng Diyos. Kahit lumalakas yung hangin, kahit may bagyo, lalabas ako, hindi ako mamamatay. Ay, mali yun, kapatid. Meron tayong law of nature. Pag tinangay ka ng hangin at ikaw ay napahampas, mamamatay ka. Tama po ba? Hindi mo pwedeng labagin yung law of nature. Yung law of gravity, kahit sabi mo, tatalon ka sa building, makapangyarihan ng Diyos, hindi ako mamamatay. Mali po yun. Tama po ba? So, nagsasubmit po tayo sa mga bagay na nandito sa mundo. Kailangan mag-submit din po tayo sa Panginoon. Well, alam niyo po, bago ako magtuloy, minsan kasi ang mga tao, ang hirap po sa kanila, pag iniisip po yung word na submission, ang naiisip nila, punishment. Ayan. Sino dito yung, pag sinabi sa iyo yung word na submission, mag-submit ka kay Lord, ang iniisip mo, punishment. Pero alam niyo po, ang dapat isipin po natin ay hindi po punishment, kundi po yung mga privileges nung pagsasubmit. I-type mo nga yung word privileges. Sa halip na punishment, may privilege po pag tayo ay sumusunod sa Diyos. Tama po ba? Tayo ay napoproteksyonan niya. Ayan, bibigyan ko po kayo ng mga ilang bagay, 5 bagay. 5 privilege pag ikaw ay sumusunod po sa salita ng Diyos. Maliban na lang, general na lang yung tayo nasa under His shelter. Amen? 5 bagay. Ano yung nangyayari pag tayo po ay nagsasubmit under the shadow of the Almighty? Number 1, ang nangyayari po sa atin is we have protection. May protection ka. Tama po ba? Basahin nga natin. Psalms chapter 91 verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Amen? Siya po yung ating refuge, siya po yung ating fortress. Alam niyo po ba yung fortress, mga kapatid? Sa Tagalog po, yung muog, di ba? Yung, kung makapasyal ka doon sa Fort Bonifacio, ayan, fortress yun. Yung ginamit ng mga sinaunang tao, mga Espanyol, para pag sila po ay nagegera, doon sila feeling safe. Hindi sila basta-basta maatake ng kaaway kasi pinaliligiran po sila ng marami pong mga pader. Ayan. Pag tayo binabato ng marami pong mga problema ng buhay, if you are obeying God, you are in the mighty fortress. Amen? Yan po yung iyong matibay na sanggulan, natanggulan, kahit ano pang mangyari sa buhay mo. Pag nasa panig ka ng Diyos, walang sino man ang pwede pong magpatumba sa iyo. God is our refuge. Sa din po yung atin pong takbuhan, di ba? Kaya nga may word ng mga refugee, di po ba? Yung mga
yung mga tumatakas, yung mga umalis, yung wala kumakalinga, may kumukupkup sa kanila, yung mga refugee. Amen? So tayo po, pag tayo po ay nagsasubmit sa Panginoon, para po tayo nakasandal sa matibay na pader. Amen? Naalala ko nga, meron pong isang movie na The Purge. Tinanong ko ito kay Pastora kanina Sabi ko sa kanya, ano nga ba yung movie na patungkol sa ganito, The Purge? Kung napanood niyo po yung The Purge, isa po siyang movie na sa Amerika, meron daw isang araw na kung saan yung mga tao ay legal sila na gumawa ng kahit anong krimen na gusto nilang gawin. Kahit anong kabulastugan pwede nilang gawin, di sila makakasuhan. Isang overnight lang yata yun, kung hindi ako nagkakamali, may oras lang na pwede nilang gawin yon. May pwede silang pumatay ng kalaban nila, magnakaw. By the way, movie lang po yun Hindi ko alam kung nangyayari yun sa totoong buhay. Pero movie po yun. Yung mga tao na natatakot, alam niyo po kung saan sila pupunta? Siyempre, doon sa loob ng bahay nila. Ilalak nila. Yun yung kanila pong tinatawag na safest place. Hanggang sa matapos yung oras noon pong mga gustong pumatay sa kanila. They are feeling protected pag nasa loob sila ng kanilang tahanan. Ganyan din po tayo mga kapatid. If we are obeying the law of God, if we are obeying God in our life, we will be protected at all times. Tama po ba? We cannot be exempted. Yes, hindi po tayo exempted sa bagyo, hindi ka exempted sa problema. Hindi po kasi porket Kristiyano na tayo, ay hindi na po tayo dadapuan ng problema. Minsan nga, mas marami pa Pagka ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, mas marami pang problema dumarating sa buhay mo. Hindi ka po exempted, but you are protected. Amen? Tandaan po natin dan. Bilang isang Kristiyano, you are not exempted, but you are always protected. Tama po ba mga kapatid? Number 2, saan po tayo? Ano po yung mga nangyayari kapag sumusunod po tayo sa mga salita niya? Meron po tayong prevention and deliverance. Prevention and deliverance. Nararanasan po natin na naiiwas tayo sa mga sakunang darating at kung sakali man dumating yung sakuna, naiaalis ka doon, naiaahon ka. Magkaiba po yan Prevention para maiiwas ka sa panganib na pwedeng dumating. At deliverance, kung sakali man na dumating yung panganib na yon, ililigtas ka pa rin ng Diyos. Sino dito yung naranasan mo na ilang beses ka nang umiiwas sa mga gawa ng kaaway, sa mga kasalanan, pray ka ng pray, Lord, alisin mo na ako dito sa kasalanan na ito. Lord, alisin mo na yung kahinaan ko, alisin mo na yung mga pagmumura ko, alisin mo na yung bisyo, alisin mo na yung pambababae, alisin mo yung kalaswaan sa isip ko. Pero bandang huli, lagi ka pa rin nahuhulog doon sa kasalanan na yon. You know what? God always can deliver us. Bago ko po basahin yung verse, alam nyo, dumating sa punto ng buhay ko, nag-iisip ako, Lord, gaano ka kalaki at gaano ka kakapangyarihan na kaya mo pagpatawad ng lubos-lubos sa mga tao? Hindi ka ba napupuno? Can you imagine? Biblically speaking, 6,000 years na tayo dito sa daigdig. Kasama si Adan hanggang sa panahon natin. Ang dami ng ginawang kalokohan ng tao, pero hanggang ngayon, ang Diyos handa pa rin magpatawad para sa atin. Kaya mga kapatid, bago mo isipin ngayong oras na ito na hindi ka na mapapatawad ng Panginoon, alam niyo po, wala pa tayo dito sa daigdig, ang Diyos mapagpatawad na. At hanggang ngayon at kailan pa man, hindi natin mawawala sa nature ng Diyos na siya po ay mapagpatawad at mapagligtas. Kaya kung iniisip mo ngayong oras na ito, na-trap ka na, at pinabagsak ka na ng storm ng kasalanan sa buhay mo, if you will obey God, you can still be forgiven and protected. Tingnan po natin, Psalms chapter 91 verse 3 to 4. Tama ba? Psalms chapter 91 verse 3 to 4. Babasahin ko, Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Tingnan po natin yung una. Sabi doon, He shall deliver thee from the snare of the fowler. Yung bitag daw po, yung bitag para doon po sa mga hinuhuli ng mga, alam niyo yung fowler? Amen? Yung fowl ba yun o fowl? Ewan ko. Fowl. 'Di ba magkaiba po yun yung bird at saka yung fowl. Yung birds yung mga klase ng mga hayop na may pakpak na lumilipad ng mataas kagaya ng agila. Pero yung mga fowl, yung mga klase ng may pakpak na hayop na hindi nakakalipad ng hanggang 6 meters ang taas o 6 feet ba yon? Para kagaya ng mga ibon. Yan. Meron mga ibon, mga manok.
Meron pong mga pambitag para sa kanila. Tama po ba? Para mahuli sila. So, tayo daw po, pag tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, iniaalis tayo ng Diyos doon sa bitag na yon. Tama po ba mga kapatid? Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na matrap ka sa mga kasalanan. Kasi ang totoo, pag tayo po ay natrap sa kasalanan, ang hirap pong kumawala. Tama po ba? Kaya, bigyan ko kayo ng halimbawa, yung tukso. Kaya hindi totoo yung kanta na, o tukso, layuan mo ko. Hindi po yun eh. Tayo talaga yung lalayo doon sa tukso. Alam niyo ang katotohanan, 95% ng mga tao na naando sa tukso, hindi nakakapanaig, hindi po nananalo. Amen? Kaya kapag ikaw po ay nahulog na doon, parang ang hirap ng kumawala. Parang feeling mo, you are already trapped inside doon sa tinatawag po na bitag. So, pag tayo po ay sumunod kay Lord, we are prevented. So in case naman na magkasala ka, mahulog ka, still, He can deliver us. Walang imposible sa Panginoon. Sabi po doon, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. Bakit kaya kinumpare yung meron daw feathers and wings si Lord? Kasi po, di ba, pag tiningnan nyo yung mga hayop na meron pong pakpak, nanonood kasi ako ng National Geography, yung mga eagle, pag po may mga snow, yung kanila pong yung mga anak nila, yung itlog pa lang, talagang kino-cover nila yun ng kanilang wings. Bakit? Kasi hindi pwedeng lamigin eh. Tama po ba? Hindi pwede na sila ay mga baby pa lang ma-expose sa kakaibang environment. Ganyan po ang Diyos sa buhay po natin. You know what? 2,000 years ago, Jesus Christ died on the cross of Calvary para po tayo po itubusin sa ating mga kasalanan. Kung iniisip mo ngayong oras nito na wala ng puwang para ikaw ay patawarin ng Diyos o wala ng pag-asa yung buhay, nagkakamali ka kapatid. Dahil matagal ka ng pinatawad ng Diyos. Ang kailangan mo na lang gawin ay tanggapin yung pagpapatawad na yon na binigay ng Diyos sa atin at lumakad po tayo sa katotohanan. Amen? Matagal tayong binulag. Sabi ng Bible, we are blinded by the God of this world. They are blinded of the God of this world. Pinapakita po na tayo po ay laging not worthy, hindi makasalanan, hindi makakalapit sa Diyos. Pero hindi po yung totoo. Tayo po ay mayroong karapatan. Amen? Sabi nga po sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Amen? Ang kailangan mo daw gawin ay i-resist. Mag-submit ka sa Panginoon. At tatakasan ka, aalisan ka na ng kaaway. Amen? Hindi pa pwede yung nagpe-pray ka lang, in Jesus' name, strong ako, hindi ako matutokso. Ay, hindi pa pwede yun. Tama po ba? Kailangan po, meron po tayong ginagawa na pag-escape sa kasalanan. Psalms 1 verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. Mapalad daw yung mga tao na hindi lumalakad sa gawa ng mga makasalanan. Ito pa, tingnan pa natin ha. Sabi po sa Psalms 18 verse 2, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. God is my rock in whom I take refuge. Doon na lang po. So, ang Diyos daw pala po, siya po yung nagdi-deliver sa atin sa lahat ng mga kasalanan. Nagdi-deliver, hindi ibig sabihin, dadaling ka doon aalisin. Amen? So ano po yung ginagawa kapag tayo po yung nagsasubmit sa Panginoon? We are being protected, we are being prevented, and deliverance. Pangatlo, pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, ginawa natin siyang shelter ng buhay natin, magkakaroon po tayo ng comfort. Yan. Comfort, kagaanan. Sino yung nangangailangan ng comfort ngayong oras na ito? Yung parang yung buhay mo sobrang rough. Yung parang antindi. Grabe, pastor. Kailan kaya titigil tong problema na to? Parang lahat na lang, araw-araw na lang, hindi ka nauubusan ng problema. May kilala ba kayong ganyan tao? Yung araw-araw hindi nauubusan ng problema. Tama? Psalms chapter 91 verse 5 to 6. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor the arrow that flieth by day, nor the pestilence that walketh in the darkness, nor the destruction that wastes at noonday. Hindi ka daw po magtatakot kahit pa sa pagkagat ng dilim. Ayan, di ba? Ang dami po natatakot pag kumagat na yung dilim.
Ewan ko ba, no? Bakit ganon? Pag nasa Pilipinas ka, mararamdaman mo yung parang minsan kinikilabutan ka pag nalalakad ka sa dilim. Pero pag dito sa UAE, parang hindi naman. Ewan ko ba, no? Yung mga tao na nandito, pagkagat ng dilim, gustong-gusto pa nilang lumabas. Sa Pilipinas, alas 8, minsan nakahiga na tayo, gusto natin matulog. Dito, pag naglakad ka sa Dubai, alas 12 pa lang, saka pa lang lumalabas yung mga tao. Parang kakaiba, parang mga vampira, no? Gustong-gusto nila yung gabi dito. Pero sa Pilipinas, pag alas 12 na, ayan, ako, nagrabe. Ano tayo? Huwag tayong lalabas. Tama po ba? Lalo na, pag may madadaanan kang mga madidilim na lugar, may mga puno-puno, sino yung naka-experience ng ganyan? Yung dadaan ka, may mga puno kang madadaan na may puno ng mangga, mapapaatras ka bigla eh. Tama po ba? Sa gabi, natatakot ka. Pero magtataka ka, yun naman dinadaanan mo sa gabi at yung dinadaanan mo sa umaga, parehas lang. Amen? Yung dinaanan mo ng gabi, kung ano yung mga nandun na nakita mo, sila din yung nakikita ng umaga. Anong pinagkaiba? Madilim. May kagat ng dilim. Kasi ibig sabihin, sa darkness, meron po lagi tayong uncomfortable feelings. Amen? So pag ikaw po daw ay nasa Panginoon, nasa protection ka ng Lord, meron ka pong comfort no matter what happen. Yan. Wow, praise the Lord. Sino yung may gusto niyan, mga kapatid? Gusto mo yan? Yung kahit dumadaan ka sa darkness ng buhay mo, meron kang comfort na nararanasan. Sabi ko nga, we are not exempted, but we are protected. And hindi lang yon. You are not only protected, you are comforted. Sino yung nakapagsabi na, wow, grabe, praise the Lord. Pastor, alam mo yun, ang daming problema dumating. Andyan yung mga kinatatakutan ko, yung mga due date, yung mga billings, yung mga lahat. Pero alam mo, parang hindi ka nangangamba. Yung parang, alam mo, kampante ka lang kasi alam mo na God will provide for everything. Yan ang kaibahan ng tayo po ay may takot sa Diyos. Yung mga wala pong Diyos sa buhay, may problema. Yung mga may Kristiyano po, yung mga may Lord sa buhay, may problema din. Pero alam nila na ang Diyos kasama po nila no matter what happen. Palakpakan natin ng Panginoon ngayong oras nito. Amen. Naririnig ko yung mga palakpak nyo kahit nasa bahay. Namimiss ko din, no, na tayo nasa church. Yung pag nagpe-preach tayo, may pumapalakpak para kay Lord. Amen? Para kasi ako nagsasalita mag-isa ngayon, pero okay lang. Praise God. So, ang Diyos, siya po yung ating comfort. Tama? Amen? Number 4. Dalawa na lang. Siya po yung atin pong justice. Siya po yung a just God. Hustisya. Diyos ng hustisya. Psalms 91 verse 7 to 8. Sabi dito, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thy eyes shall thou behold and see the reward of the wicked. Amen? I-reward daw yung wicked. Yung mga masasamang tao. Siyempre, anong reward nila? Yung punishment. May punishment sila. Tama po ba, mga kapatid? So, ang Diyos po is a God of justice. At the same time na siya ay Diyos na God of love, siya ay God of justice din. Huwag mong isipin, mga kapatid, na ngayon dinidihado ka, may mga tao na nag-aagrabyado sa iyo, ay habang buhay na yan. Sino yung nasabi mo na minsan na parang, Pastor, life is unfair. Yes, totoo naman eh. There is no fair things in earth. Wala pong fair. Tama? Kahit nga pumunta ka sa iba't ibang bansa, unfair eh. Makikita mo, tayo mga OFW, nagtatrabaho ka sa ibang bansa, di ba? Pastor, bakit ganon? Tayo mga Pilipino, tayo mga Asian, tayo yung nagtatrabaho ng mahirap, tayo yung nag-e-extend ng oras, tayo yung sinisigawan ng amo. Pero bakit yung mga kalahi nila, sila yung malalaki yung sweldo, sila yung mga napopromote? Amen? Naranasan nyo na ba yan, mga kapatid? Life is unfair. Yes, life is unfair. But God is a just God. Hindi po siya unjust na Diyos. Alam ng Diyos at nakikita ng Diyos ng lahat ng ginagawa po natin. At bandang huli, ipagsusulit po natin yun sa Panginoon. If you are following God's command, maybe you can feel or you are feeling right now na parang agrabyado ka. Bandang huli, mga kapatid, iko-comfort ka ng Panginoon at makikita mo yung justice ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Kaya huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti. Huwag kang titigil sa pagpipreach ng Word of God. Huwag kang titigil sa paggawa ng kung anong alam mong tama. Dahil ang Diyos ay nakakakita ng mga bagay na hindi po natin nakikita ng mga nasa kapaligiran natin. Tama? 1 Peter chapter 4 verse 5.
Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? Or sa ibang version, the live and the dead. Siya daw po yung maghuhusga, even sa mga buhay at saka mga patay. Tama po ba? Ibig sabihin, kahit namatay ka na, maaalala pa rin ng Diyos lahat ng mga mabubuting ginawa mo and even yung mga hindi mo mabubuting ginawa nung nandito ka sa lupa. So si Lord, siya po yung justice natin. Kung isipin mo na walang justice dito sa daigdig, may Diyos na nakakita ng lahat ng bagay. Just be under His submission, to His submission. Amen? Sabi dito, Luke chapter 8, verse 17. Tingnan natin. Ang gaganda ng mga verse na pinag-aaralan natin. No? Luke chapter 8, verse 17. For nothing is secret that shall not be manifest, neither anything hid that shall not be known and come aboard. O wala daw pong lihim na hindi mabubunyag. Wala pong sikreto na hindi malalaman. Lahat ng tinatago ay matutuklasan, mabubunyag. Huwag kang matakot, mga kapatid. Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, kung ginagawa mo kung anong alam mong tama, kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya, wala kang dapat ikatakot. Kahit ano yung mga pagsubok na dumating sa buhay mo. Kahit pa pagtulungan ka ng lahat ng nasa kapaligiran mo. And lastly, dito ako magtatapos. Napakaganda po nito. Lastly, hindi ka lang protected, hindi ka lang prevented, hindi ka lang delivered, hindi ka lang comfort, hindi ka lang ginast. Meron ka pang provision kay Lord. Ang ganda nito, mga kapatid. Pag ikaw ay sumusunod sa Lord, under His shadow ka ng Almighty, meron kang provision galing kay Lord. Sabi po sa Psalms 91 pa rin, verse 9 to 10, Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation, there shall no evil befall thee. There shall neither any plague come thy dwelling. Pag daw ikaw ay ginawa mong Diyos, ang Diyos sa buhay mo, walang anumang plague ang darating sa iyong buhay. Ano yung plague? Yung mga pagsalanta, yung mga pagkawasak, yung mga distraction sa iyong buhay. Tama po ba? Amen? Alam nyo, marami po sa atin nag-iisip, wala na, bagsak na yung ekonomiya, bagsak na yung buhay, ito na yung sitwasyon natin, ito na yung mangyayari sa atin, ito na yung mangyayari sa daigdig. Kapatid, I want to tell you, kapag si Lord ang nagpala sa iyo, walang sino man ang makakapigil. Kaya kang pagpalain ng Panginoon kahit ano pang pandemic. If you are citizens of the kingdom of God, ang ekonomiyang binabasihan mo ay hindi ekonomiya lang ng iyong bansa, kundi ang ekonomiya ng kaharian ng Diyos. And I want to tell you, sa kaharian ng Diyos, hindi po nauubusan. Tama po ba, mga kapatid? Maaaring maubusan ng pinakamayamang tao dito sa daigdig. Pero ang Diyos, pag siya yung supplier mo, pag siya ang source ng income mo, pag siya ang ginawa mong tagapagtanggol mo, pag nagtiwala ka sa Kanya, pag sumunod ka sa Kanya, maaaring ngayon wala ka, pero hindi habang buhay. Ganyan yung iyong sitwasyon. Pagpapalain ng Diyos yung mga anak niya na nananampalataya sa Kanya at yung mga nananatili sa Kanyang tapat. That is a promise not from me, but from the Lord. Amen? Pag ang Diyos ang sinunod po natin, makikita po natin bandang huli kung gaano po siya kabuti sa ating buhay. Amen? May natutunan po ba tayo ngayong hapon na ito? Amen? Napakaganda di po ba? Sa pagtawag natin pala sa Diyos, sa pag ginawa natin siyang shelter, yung ating bubungan, yung ating tahanan, meron po tayong protection, meron tayong prevention, deliverance, comfort, justice, and provision. Yan ang napakaganda pong 911. Dito sa daigdig, pag tumawag ka po sa 911, ang ibibigay lang sa'yo, deliverance. Yan. Amen? Minsan nga, wala pang justice eh. Alam mo yun, minsan ikaw na yung tumawag, ikaw yung biktima, ikaw pa yung may kasalanan. Ang labo ng mundo, no? Minsan. Pero alam nyo sa Lord, ang 911 natin sa Bible, Psalms 91 verse 1, kasama lahat itong mga verses na ito. God can provide anything na kailangan mo. God can provide healing for you. God can provide kung ano man yung needs mo sa iyong relationship, sa restoration, sa trabaho mo. But the question is, mga kapatid, kahit ba dumaan yung matinding problema, yung matinding tukso ng buhay, may makikita kaya at masusumpungan ng Panginoon ng mga anak niya na nanatiling tapat at nagsasubmit sa Kanya sa bawat oras. That is the challenge. I'm challenging you ngayong oras na ito bago po tayo manalangin. Alam ko,
the end time is coming. It is biblical. Nandyan na po lahat ng signs. Totoo po na nandyan, nahihirapan tayo. Andyan lahat ng mga senyas o signal na nandito po tayo sa mga huling araw. Pero ang tanong, tayo po kaya ay nananatili sa ilalim ng kanyang kapangyarihan? Si Lord pa rin ba yung number 1 sa buhay mo? Kahit wala na tayong physical church, kahit Facebook Live na lang tayo, andyan pa rin ba sa heart mo yung desire na maglingkod sa Kanya? Andyan pa rin ba sa puso mo na, Lord, yung salita mo pa rin ang susundin ko kahit anong mangyari? Can we pray ngayong oras na ito? Thank you, Jesus. Lord, we thank you sa pagkakataon na ito, sa mga salita mo na pinag-aralan namin. We thank you because now we understand that your blessings will overflow and overtake us kung kami po ay magsasubmit sa iyo. Lord, although ready lahat ng resources, ready lahat ng pagpapala mo, ng tugon sa mga panalangin namin, pero Lord God, gusto mo na kami ay sumunod sa iyo bilang Diyos, bilang Ama namin. Panginoon, ngayong oras na ito, with all our heart, forgive us for all our transgressions and sins that we have committed. And allow us right now na magkaroon po, Panginoon, ng puso na may handang magpakumbaba at mag-submit sa iyo pong paanan. Nagpapakumbaba kami ngayong oras na ito. Patawarin mo kami, kinain kami ng sistema ng daigdig. Kinain kami po, Panginoon, ng pandemya. Kinain po, Panginoon, kami ng mga takot. Kinain kami ng tukso, ng kasalanan. Sino man ngayong oras na ito, alam mo na meron kang kasalanan na hindi mo ma-give up kay Lord. I want you to have a special time with God. Lord, thank you sa pagkakataon na ito. Thank you for these people who are listening right now. We know, O Lord God, that you are a God na handa na lagi po, Panginoon, yumakap at mag-protect sa kanyang mga anak, gaya ng isang inahin. Lord Jesus, we thank you. And I know na bawat tao na nakikinig sa live streaming na ito, they are protected, they are covered, they are cleansed, they are delivered from the bondage of the enemy. And we have a promise of eternal life through your Son, Jesus Christ, through what He have done on the cross of Calvary. Salamat po. At hindi mo lang kami binayaran ng kasalanan, hindi mo lang kami, Panginoon, prinotektahan, kundi may provision pa sa buhay namin. We declare in the mighty name of Jesus Christ na hindi lang kami magiging isang kahig, isang tuka, hindi lang kami, Panginoon, makakaraos, kundi kahit may pandemic, pagpapalain mo ang bawat pamilya na nakikinig ngayong oras na ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po dahil lahat, Panginoon, ng mga paghihirap na nandito sa daigdig ay meron pong katapusan. Even ang bagyo, dumaraan, nawawala, pero ikaw, O Lord God, hindi ka po, Panginoon, matatapos o mawawala sa buhay namin. Dumating man yung maraming unos, mananatili kaming matatag sa pananampalataya namin sa iyo. Salamat, O Lord, ngayong oras na ito. We entrust to you everything, our God. In Jesus' name, amen and amen. God bless you mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat po ng mga taga-AWCI, Abu Dhabi, Alwarca, Dera, at iba pa, 401, Alnada, Muhaisna, iba-iba, at sa Pilipinas. God bless you all. Again, this is your pastor, Pastor Jomar Hernandez, and patuloy po tayong manampalataya sa Panginoong Hesus at sa kanya pong sa kanyang ginawa doon sa cross of Calvary. Siya po yung ating sandigan. Make the Lord the shelter of your life. Mag-submit po tayo sa Kanya. Sa una po, mahirap mag-submit. Pero kapag ginagawa mo na, meron pong kagaanan. Pero pag hindi tayo nag-submit sa Panginoon, parang andali sa una, pero mahirap sa huli. Mayroon niyang kasabihan, sin now, pay later. Pero obey now, enjoy later. Amen? God bless you all. Pagpalain kayo ni Lord. Keep it up.